Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for mid-October para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So Sagittarius, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Justice card. Beautiful. In the area of what's blocking your manifestation sa kayong problema para ma-solve na natin yan, you have the World card. Beautiful. In the area of what you need to do, you have the Ace of Wands. Wow, napakaganda. In the area of what you need to focus on, meron po kayong, wow, the Six of Wands. In the area of your what's coming in sa life mo this time, you have the Three of Cups. Wow, celebration is coming in. Napakaganda. In the area of your divine messages, meron po kayong Seven of Cups. In the area of your fortune, wow, Ace of Cups. Something new is coming, talagang sobrang ikakatuwa mo. Napakaganda for you. In the area of your near future, meron po kayong Two of Swords. At ang outcome or yung missing na bagay sa buhay mo, ano yung kulang na ingredient kay Sagittarius para ma-solve na yung problema at makuha na yung minamanifest? Ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. Okay? But first, thank you muna Sagittarius ha for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you for your love, for your support sa akin po. Okay? At the background of your energy, you have the Eight of Cups. Wow, ready ka na this time around to leave something behind. Okay? Ang bala mo this time, ang energy mo, ang power mo this week is for you to live. Parang handang-handa ka ng bitawan, iwanan, pabayaan, mag-walk out sa mga bagay na marirealize mo this time na hindi na para sa akin to. Na parang hindi na ako masaya dyan, hindi na ako fulfilling yung moment na to, itong ginagawa ko, hindi na ako nag-grow halimbawa, o yung amor mo wala na dyan. So, meron ka ng lakas ng loob this time to walk away, find your path, find your peace, find your future, find your talagang career growth, parang ganyan. You want happiness, you want satisfaction, you want fulfillment, at kukunin mo yan this time. So, napakaganda for you. Ganda-ganda ng background energy mo. There's something coming in na talagang i-celebrate mo. Oh. Napakaganda. At the center, meron po kayong Justice card. Justice card's all about you putting justice in yourself. Parang for a very long time, sawang-sawa ka na sa pagkakasya or parang nasanay ka sa karampot. Nasanay ka sa kung ano ibibigay sa'yo, kung ano yung nakahantad sa'yo. Dati parang okay lang eh. Pero ngayon, wala na dun yung love mo eh. Wala nang saysay eh. Parang sabi mo, na-serve na yung purpose sa buhay mo eh. And you want to bring back justice in your life. Parang ganyan. Gusto mo nang kumabig, ayaw mo nang bigay ng bigay. Panahon na para ikaw naman yung kumuha ng kaligayahan mo. Kasi kitang-kita ko rito, para meron kang sinacrifice o meron kang nilaan for other people, and yung pansarili mong kaligayahan na isang tabi mo yan for a very long time. At ngayon, binabalik mo yung hustisya sa buhay mo. Parang sabi mo, enough is enough. I want to bring back my glory. I want to bring back my passion. Something na magbabalik ng isa-isa sa buhay mo. And now, parang nakita ko rito, nagre-research ka, nagkatanong-tanong ka. For others, I don't know why, nakita ko biglang may bagong kontrata. May biglang nag-offer sa'yo at tinimbang mo, sabi mo, ay, bibigyan ko ba to ng chance? Bibigyan ko ba to ng opportunity? Itatry ko kaya? And then, napag nilay-nilayan mo, inalam mo yung katotohanan, kung legit ba, nag-research ka, inalam mo talaga yung mga bagay na kinakailangan para matimbang mo. And then, nakikita ko talaga, you will make a grand decision. No? A grand decision to pursue something greater in your life. And this week, it will come. Napakaganda. The Justice card, i-clarify natin. Justice cards being clarified by the World card. Wow, dalawang beses lumabas ang World card. It's all about you entering something new. Handa ka nang pumasok sa isang bagong kontrata, bagong career, bagong lugar, bagong mundo. Takpan ko lang si Ate Girl kasi medyo FHM yung kanyang posing. Ano? So, with the World card, ibig sabihin, meron kang gagawing bago. No? So, subukan mo yung mga bagay na dati limitado lang yung galawan mo. Pero ngayon, ready ka na to try. Nakikita ko rito na paghandaan mo na. Either legal documents ito, or interview, or visa, or kontrata. Nakita ko prepared na eh. And
meron ka lang mga inihintay na talagang garantisado mapanghahawakan mo para makatulay na, no? Pero here talagang it's a completion eh. Meron ka talagang success na naghihintay para sa'yo. So, nakita ko yung ikaw pumapasok ka sa isang portal, and this portal will lead you to a brand new beginning. Bagong-bagong buhay ito, kaya napakasaya ko for you. Bumabalik na talaga yung mga pinagkait sa'yo. Parang this time around, ikaw naman yung gagawa ng mga bagay na ikakaunlad mo. At hindi na para sa iba, kundi para sa'yo. Okay? Good for you. In the area of what's blocking you, ano yung humaharang kay Sagittarius para matumbok mo na yung manifestation mo at masolve na yung problema? The World card. Yes, may world card here ka dito, pero ito tungkol sa pagpasok sa bagong portal eh. Pagpasok sa isang bagong mundo na hindi mo akalaing pwede pala para sa'yo. Pero dahil naghanda ka at sabi mo panahon na, parang ganyan. So, you're taking valuable steps in accomplishing that. Pero here sa blockages mo, nakita ko ang harang sa'yo, parang nahihirapan ka pang i-close yung isang bagay. Halimbawa, i-close mo na yung relasyon, i-close mo na yung isang ugnayan, putulin na yung isang trabaho o isang pangarap, ready ka na to seal at lagyan na ng kandado at kalimutan na siya because you're about to enter a new life eh. So kung hindi mo isasara yun, babalik at babalik yan, gugulo lang ang mundo mo. So panahon na para isara daw yung mga bagay na alam mong tapos na and learn to move on and let go. Because kung mananatili ka dyan, because alam mo Sagittarius eh, alam kong alam mo na dapat nang bitawan at iwanan yan. Pero ikaw yung parang atras abante or hindi ka pa makapag-make up your mind to fully let go and isara na yung mga bagay na wala nang balikan to, wala nang back and forth. No? There is something talagang sealing the deal and moving on. So panahon na para gawin mo yan. Move on. At yun ang kulang sa'yo. Kaya daw hindi ka makaabante. Sa view, nakita ko rito na takot kang humakbang to a brand new world, to a brand new life, to a brand new beginning. Kung hindi ka daw hahakbang, kailan pa to mag-grow? No? Parang ganyan. The world card, clarify natin. The world card's being clarified by you have the 8 of Wands. Wow, 8 of Wands talagang sabi dito, ito ang tamang direksyon, puntahan mo. Tignan mo, tinuturo niya, tinuturo sa'yo ni God. Doon ka pumunta, ito ang puntahan mo. Pero ikaw, stuck ka pa rin dyan. Ayaw mo isara, ayaw mo bitawan, ayaw mo i-close, ayaw mong i-complete yung cycle para may bagong cycle ka na. Because nakita ko talaga dito, meron kang quick motion eh. Parang merong mabilis sa darating. Probably merong darating na bagong balita or development, bigla-bigla tatawagan ka or bigla-bigla maririnig mo na kailangan ka na doon. So parang may quick resolution kaya kailangan talaga isara na para makafocus ka na sa bagong bagay. Okay? Yun ang blockages para sa'yo. Nag-focus ka sa mali at saka ayaw mo nang ihinto yung dapat ihinto. In your blockages, you have seductive allure, instant gratification, blinds you to the consequences, craving, promises, and hidden. Yes, na distract ka sa maraming bagay kaya hindi mo masara at hindi ka makapag-focus sa mga dapat pag-focusan. You need to stop that, okay? Now, the message of escapism, yes. Naghahanap ka ng mga excuses mo. Parang nag-escape ka lagi, nag-avoid ka lagi. Halimbawa, imbes na tumbukin na yung pag-uusap, nagimik ka, lumalabas ka tuwing gabi, imbes na mag-usap kayo, yung kaya imbes na pag-usapan nyo yung kontrata, ikaw naman dine-delay mo. So marami kang mga excuse. Kaya kailangan harapin na, wag nang i-avoid, face the issue, face the problem, face the thing na nasa harapan mo para matapos na, okay? In the area of what you need to do, you have the Ace of Wands. You need to have a brand new beginning. Spark of an idea. Kailangan talaga magkaroon ng apoy sa damdamin mo na sumubok ng bago, tumulay sa bago, at iwanan yung makaluma. Because Ace of Wands is out with the old, in with the new. Paano ka magsisimula ng bago kung hindi ka aalis, kung hindi mo bibitawan, or kung hindi mo i-let go yung isang bagay na wala nang hatid, wala nang bunga, wala nang magandang dulot. So panahon na para bumangon at magkaroon ng bagong simula. Okay? Ace of Wands also is a card of confidence. Kailangan manalig ka na naniniwala ka sa kakayanan mo, naniniwala ka sa plano mo, naniniwala ka sa direksyon na gusto mong kunin. Kasi kung wala kang confidence, wala kang trust sa'yo, sa plano mo, mauwi yan sa wala. So ngayon, confidence to something new is your spark of an idea, is your way to a brand new life. Okay? The Ace of Wands, you have, nakita ko rin dito na kailangan makabago. Yan, especially here with the Four of Cups. Sabi rito, merong mga ginagawa ka na hindi na umuubra. Clarify natin ha.
Si Four of Cups, malungkot ka, disappointed ka because you're doing a lot of things na paulit-ulit pero paulit-ulit ka rin nag-fail. And you feel like parang wala ka ng gana, wala ka ng amor, wala ka ng energy to try again. But here, with the Ace of Wands, try ka pa rin, subok ka pa rin. Huwag ka mula ng pag-asa na malay mo, eto na yun. Malay mo, yung ginawa mo ulit na bago, biglang mag-approve o biglang gumana or biglang maging swak doon sa hinihintay mo. No? So kung hintay ka ng hintay, huwag ka mag-alala. May ibibigay sa'yo si God at laksan mo doon yung loob mo. Accept new things. No? Nakita ko rin dito na may ino-offer sa'yo, for some Sagittarius dyan, may ino-offer sa'yo pero hindi mo tinatanggap because either wala kang tiwala or talagang meron ka pang hinihintay from the past. Kaya kailangan talaga bitawan yan, move on, accept new things. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Six of Wands. You need to focus on your victory. Okay? Because nakita ko rito, kaya mo daw magtagumpay eh. Pero takot na takot ka mag-try. Naha-spotlight ka this time. Alam ko maraming mga tao na nakatingin sa'yo, maaaring mga kapatid mo, magulang mo, anak mo, or katrabaho na hinihintay yung magiging outcome ng kilos mo. Tinitignan kung mag-fail ka ba, tinitignan nila kung kayang-kaya mo ba, and you need to really believe in yourself and focus on yourself. Huwag ka na mag-focus pa sabihin ng iba. Nakita ko rito kung kailangan mo mag-research, kung kailangan mo mag-aral ulit para matumbok mo yung gagawin mong bago, do it. Because makakatulong yan sa'yo para mapolish yung skills mo. Pero nakita ko rito, don't quit. Kasi malapit ka na magtagumpay this time. Okay? Don't quit in a sense na wag mong sakuan yung sarili mo. Pero kung alam mo may kailangan ka ng bitawan, bitawan mo na para makatumbok ka na dun sa talagang tagumpay na para sa'yo. Okay? Because nakita ko rito kung may idea ka, may plano ka, laki ng potential na magtagumpay ka eh. Pero ang problema talaga sa'yo, confidence and also ayaw mong bitawan yung nakaraan para makapasok na yung bago. Okay? The Six of Wands is being clarified by the Ten of Swords, yes. Kitang-kita ko rito, mas iniisip mo yung kinalugmukan mo, kaya ayaw mo sumubok ng bago. Yes, nahihirapan ka, pero kahit paano, napaka-ironic, nahihirapan ka na, pero gusto mo pa rin dyan kasi kahit paano, nakaramdam ka ng safety. Okay? Example, nahihirapan ka na sa trabaho mo, puro conflict, puro toxic workmates or sobrang hirap ng trabaho pero gustong-gusto mong umalis pero sabi mo ay okay na ako dito kasi baka pag umalis pa ako baka mahirapan pa ako. No? So you're dwelling too much on the pain pero kayang-kaya mo ditong umalis. Meron pa naghihintay sa yung bago at doon sa bagong bagay na yun maaring doon ka magtagumpay. Pero dahil parang nasanay ka na doon sa bigat sa araw-araw na same pattern, parang ayaw mo nang kumawala sa playing safe zone. So in order for you to reach new heights at makawala sa bigat, sa hirap, sa pagkalugmok, may naghihintay sa iyong magandang ruta, magandang destinasyon at doon ka magiging victorious. So, nasa iyong pagkapasya, nasa iyong movement, especially here with a Justice card. Your action will really tell and determine kung ano yung magiging outcome. Action and consequences. Kaya nakita ko rito, kung gusto mong umasenso, kailangan mong bumangon sa sarili mo, kailangan mong pilitin ang sarili mo na ibangon ang sarili mo to get new outcome. Kasi kung talagang nakahiga ka lang dyan with all the pain, paano magbabago yan? Okay? In the area of what's coming in, ano yung papasok sa buhay mo this time, nakita ko dito celebration. You're gonna celebrate something. Nakita ko, both cards are telling you, meron kang i-harvest eh. Meron kang makukuha eh. And I'm hearing may good news kang malalaman. Whether maririnig mo na tanggap ka na sa kabilang kumpanya, kaya parang sabi mo, ay yes, makakapag-move on na ako. May garantiya na ako, meron ako pangahawakan na valuable information na pwede na talaga akong lumipat, parang ganyan. Kasi before, parang napakalabo, no? Parang sabi ko, gusto ko lumipat pero hindi ako sure, matanggap ba ako doon? Pero narinig mo yung magandang balita, pero ka ng pangakapitan na talaga namang tangible motion patungo doon. For some, nakakita ko rito, you're gonna win something na magpo-propel sa'yo para talagang totally iwanan yung isang bagay, no? Kaya talagang magkatugma nung Three of Cups and the Ace of Cups, may bagong darating na ikakatuwa mo. I-celebrate mo with you and your family. And this is something na parang paglaya mo sa isang bagay na parang yes, may good news sa dumating. Talagang ito na yung moment for me to really convince myself na sige na nga, i-close ko na yan, bitawan ko na yan kasi may bagong direksyon na pwede kong pag-focusan. So ngayon,
Congrats po. Like mo tong video na to activate this celebration para dumating na yung good news na pupunta sa life mo. So congrats po. Celebrating with family and friends. Congrats. Three of Cups. I don't know why, nakita ko rin dito parang meron ka i-celebrate kasi solve na. Parang dati puro gusot, dati parang hindi pa sigurado pero biglang boom naging sigurado na. Halimbawa papeles o kaya dokumento. Narinig ko rin dito civil service exam results or parang exam results something, pwedeng medical din. Pero nag-celebrate kayo kasi positibo yung outcome for you. So congrats, okay? Three of Cups. You have, wow, the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles talagang celebration, enjoying the fruit of your labor. Parehong cards na nagkasabi na talagang nag-celebrate ka sa natamasa mong bagong financial outcome. Nakatayo ka sa sarili mong paa, rebuilding your empire, meron ka sarili mong pera, may sariling ipon, either may sineselebrate ka dahil bubuin mo na yung negosyong matagal mo nang gustong buuin, or sideline, or money. Nakita ko rin dito new position, baka na-promote ka, pupunta ka na sa bagong trabaho na bigger yung position, bagong role, ganyan, bagong name tag, something like that. Pero nonetheless, nevertheless, kitang-kita ko rin yung paglago ng pera mo na solid, may pundasyon, na talagang meron kang panghuhugutan in the near future, may ipon ka na for the next 6 months, ganyan. So, nakita ko rito, binubuo mo na, tumatatag na yung kaperahan mo. At sineselebrate mo yan. So, congrats po. Nakita ko rin dito na time na for you this time to really enjoy yung mga bagay na pinaghirapan mo at nakita mo rin yung halaga ng mga pinagpawisan mo at natututunan mo ng pahalagahan yung mga bagay na nanggaling sa hirap at kayod mo. Okay? And you are now enjoying your life more than ever. So congrats po. In what's coming in, you have opening to your spiritual source, finding sanctuary. Yes, ngayon natututunan mo ng pahalagahan at nagiging payapa na yung puso mo in the company of your friends, in a company of your family members, kung sino yung tinuturing mo na pamilya at main source ng pagmamahal and moral support, kung ano yung ibig sabihin ng family para sa'yo, sila yung mga makakasama mo, okay? Now, the message of savor your life, passion, and pleasure, yes. Kailangan yung kasabay ng passion mo at dedikasyon mo sa isang trabaho at pangarap. Sinasabayan mo yan ng love, happiness, excitement, enjoyment. Pag magkasama yun at magkasabay, okay ang buhay mo. Okay? In your divine messages, you have the Seven of Cups. Sabi rito, dapat clear na sa mind mo yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na ayaw mo. Panahon na daw para isipin kung ano yung tamang gawin at basagin mo na yung mga ilusyon. Because nakita ko rito marami kang ilusyon, marami kang mga akala mo maganda pero hindi pala. Kailangan nang basagin na yung mga maling akala and pick the right thing based on your reality. Ano yung practical, ano yung kayang gawin, kayang yakapin na swak sa yung pera, swak sa yung abilidad na kayang-kaya mong panghawakan ngayon. Kailangan talaga maging realistic ka sa yung mga approach this time, okay? At buwagin na yung confusion, buwagin na yung mga illusion, okay? Para kung ano yung ina-expect mo, ay dumating talaga. At hindi ka ma-disappoint sa inakala mong tama pero hindi pala kayang abutin, parang ganun, okay? Ngayon, abutin mo yung pangarap mo, yung kaligayahan mo, contentment mo. Kaya importante daw talaga, malinaw muna sa isip mo kung ano yung gusto. The Seven of Cups, the Queen of Pentacles, yes. Kung iniisip mo daw this time, Sagittarius, ay paglago ng pera mo, yung financial security and resources sa buhay mo para for the next month, next year, meron kang madudukot sa bulsa mo, meron kang ipon, meron kang pera, para mawala yung pangamba mo. Dapat ngayon pa lang, iniisip mo na daw kung ano yung mga bagay na valuable para sa'yo, yung may potential na magpalago sa kaperahan mo at magagamit mo for a very long time. Example, pangarap mo magbukas ng coffee shop, turo-turo, salon. Alin dyan yung passionate ka? Alin dyan yung kaya mong gawin ngayon? At alin dyan yung naisip mo, ay, lalago to, kikita to, at babalik sa akin yung capital na pinundar ko, parang ganyan. So, kailangan clear sa mind mo yon. O halimbawa, balak mo mag-apply ng bagong trabaho, merong Japan, Korea, Netherlands, Pilipinas, Makati, halimbawa. So, alamin mo dyan kung ano yung talagang may promise, yung talagang tangible panghawakan mo in your reality na may kita mo, ay, mas applicable to, mas practical to, dito lalago yung pera ko. So, dapat yun ang isipin mo this time. Parang ganon. Okay? In your divine advice,
You have one spirit guide, one way. Yes, nakita ko rito, listen to your intuition. Malalaman mo sa puso mo kung ano yung mga bagay na gusto mo at ano yung talagang tawag ang damdamin moving forward. All is well. Yes, lahat ay magiging maayos. Siguro ngayon malungkot ka kasi meron kang iiwanan, bibitawan, lalayuan, pero lahat ay magiging maayos sa mga susunod na mga araw, linggo o buwan. At may kita mo, ay, lahat palang dinaanan ko, worth it pala, lahat lang yun. Kasi dadalhin ako sa kaparatagan at kaayusan ng buhay ko. Okay? In the area of your fortune, meron po kayong Ace of Cups, yes. Talaga may bagong blessing na darating, new job, new opportunity, new money, new sideline. Talagang magiging busy ka. At dito sobrang saya mo kasi sabi mo, yes, dumating din. Yes, andito na. Kaya like mo tong video na to activate this new blessing na papasok sa buhay mo, ha? Because nakita ko talaga dito, pinagdasal mo to. And this is something that will change yung course ng life mo. At talagang iiwanan mo na yung mga bagay na ma-realize mo, ay hindi pala para sa akin yan. Talagang may hostation dumating sa'yo at ipagkakaloob sa'yo yung talagang deserving mo ng new blessing. So congrats po. Clarify natin siya. The Ace of Cups is being clarified by, you have the High Priestess. Wow. High Priestess is all about you inner knowing or higher knowing. Alam mo kung ano itong mga bagay na makukuha mo. Pinagdasal mo to. And it will be given to you because parang ito na yung tamang panahon. Alam ko marami ka ring alinlangan or duda or kaba, parang kaya ko ba itong panghawakan? Kaya ko ba itong gawin? Am I good for this? Sa akin binigay, deserving ba ako nito? So, yung kaba mo, palitan mo ng, kaya ko to, magagawa ko to. Bumilib ka sa sarili mo, ha? Because High Priestess is all about inner power na potential mo. So, sky's the limit. Lahat ng possibility, potential, kayang-kaya mo. At alam kong kaya mong panghawakan itong bagong blessing. Kaya, marami kang question, marami kang duda, marami kang hindi alam. Okay lang yan. Because your intuition will guide you sa paghawak ng bagong blessing na ito. Okay? Sa fortune mo, bigyan ka ng cards. Unang-una, you have lobster, financial pinch. Yes, panahon daw para mag-ipon, magtabi, isipin ang pinansyal para yung moving forward mo ay okay ang yung financial needs. Okay? Goldfish, increase in material wealth and or spiritual growth. Yes, lalaki daw, lalawak daw ang iyong kaperahan. Congrats. At ang iyong pananalig sa Diyos, especially here with us finding sanctuary, yung spiritual growth mo lalago kasi kinakapitan mo si God moving forward. Okay? O kaya kung ano po yung religion na pinapaniwalaan ninyo, lalakas yung pananalig mo sa religion mo because kakayanin mo yung mga magaganap and moving forward ka sa contentment and fulfillment ng life mo. Now, the message you have, leg, stepping into a new experience. Yes, talagang bagong experience to, bagong blessing into your life. With the Ace of Wands also here, 1-1, telling you talagang may right path ka moving forward. Shield, you need to defend yourself. Yes, panahon na para parindigan mo yung mga decision mo, especially here with the Two of Swords. May iwanan ka, meron kang bibitawan, kaya alam ko maraming tao sa paligid mo tataas ang kilay. Pero okay lang yan, kaya mo yan. Fire, strong emotion, passionate love or hate. Yes, use your passion, use your love in good use. Ahabulin mo yung mga pangarap mo, ahabulin mo yung magbibigay sa'yo ng saysay at contentment. In the area of your near future, you have the Two of Swords. Kailangan mo daw mag-decide about something. No? Panahon na para makita mo ng maliwanag yung mga bagay na gusto at ayaw, yung bukal sa puso at napipilitan lang. Nakita ko rito na your decision will be the right decision because meron kang High Priestess. So talagang malalaman mo sa puso mo na ito yung gusto ko, ito yung pupuntahan ko, paparindigan ko to. Okay? So nakita ko rito na magiging bukal sa puso mo yung decision mo moving forward. Okay? Two of Swords rather, Strength card. Yes. Strength card, nakita ko rito na sinubok ka na ng panahon, tumibay ka na with all the experiences na dinanas mo. Kaya alam ko na magiging kind ka sa sarili mo. Gentle lang. Nakita ko rito na walang pressure. Papakinggan mo yung puso mo at kung saan ka talaga dalhin ng alam mong yan yung talagang nakapag-decide ka na eh. Alam kong buo na sa loob mo itong pipiliin mo dito. Kaya panatag ka moving forward. So congrats po. What's missing in your life? Ano yung kulang na ingredient para ma-solve na yung problema at makuha ni mini-manifest? You have, wow, the Page of Swords. Kahandaan kahit hindi ka pa ready. Okay? Nakita ko rito na parang kang bagito pa lamang na parang kaya ko ba, magagawa ko ba, nandiyan na yung blessing, pupunta ako doon, hindi ako ready, nakakatakot, ang daming unclear, ang daming unsure. Pero nakita ko rito na paghandaan.
Yun ang kailangan mo, yung pagandaan and sugod, laban. Page of Swords all about you getting more information. Mas marami kang alam, much better, makakatulong yan sa'yo para kung ano man yung puntahan mo, equipped ka with knowledge, equipped ka with skills, equipped ka with ideas. Nakita ko rito, huwag ka daw mahiya magtanong. Kapag meron kang bibitawan, meron kang pupuntahan, ask them para alam yung gagawin mo, para hindi ka nag-expect ng mga bagay na hindi pala totoo. So, if you want to know something, ask, get that information, maging curious ka, maging matanong ka, and get all the information that you need, makabuti yan para sa inyo. Nakita ko rin dito, naghihintay ka ng tawag, text, or chat bilang kumpirmasyon ng go signal, no? And darating yan sa'yo this time. So, wag ka mag-alala. Page of Swords, I'm seeing here email, chat, abangan mo yung GC mo, okay? Yun, tumapon. We have, yan, the Temperance card. What's missing daw is tiyaga and pasensya. Ngayon, alam ko, meron kang hinihintay, sabi ko nga sa inyo kanina. Daanan mo lang yung proseso, huwag ka mainip because Temperance card's all about divine timing at ikaw to, Sagittarius, okay? Temperance is you. So parang sabi dito, your power this time around is to wait, believe in God's timing, and gawin mo lang yung proseso. Nakita ko ito, gawin mong busy yung sarili mo sa kakaasikaso niyan, kakaalam ng mga bagong impormasyon, aralin mo, mag-practice ka, and pagtagal, makukuha mo na yung rhythm, makukuha mo na yung prosesong yan, bibilis na yan, gagaan na yan, at makikita mo, sa dulo ka na, makukuha mo na yung satisfaction mo at contentment mo sa inaasikasa mong ito. So congrats po, parehong good news ito ha, divine timing, and darating din yung hinihintay mong magandang balita. Okay? Sagittarius, ito po ang inyong manifestations confirmed. Kaya manifestation dust po sa inyong lahat. After this, solve na yung problema mo, makukuha mo na yung minamanifest mo. So, thank you for watching. Sa po ka nakaresonate, comment down below. This has been James. Thank you. I love you. This has been James for James Ario PH. God bless everybody.